Halos malula si Pia nang makatapak na siya sa harapan ng simbahan. Eto na, this is the day. Hindi niya maipaliwanag ang kaba na nararamdaman niya habang nakatingin sa unahan ng simbahan. Hindi ko makita ang gustong makita ng mga mata ko, si Patrick. Kabado siya habang humahakbang at lalo lang siyang kinakabahan nang tumugtog ang wedding song nila. Hindi niya alam pero parang nagkaroon ng rumble, hindi lang sa puso niya, kundi pati sa buong katawan niya. Pia, iha, stay calm. Smile, this is your wedding day. Naramdaman niya ang pagpisil ng lolo niya sa kamay niya. Nakaangkla siya sa abuelo habang sabay silang naglalakad. Kinakabahan po ako, lolo. Pag-amin niya, narinig niya ang mahinang pagtawa ng abuelo. Ngayon mo pa ba naisip na umurong, iha? Just relax. Umiling siya, siyempre ayaw niya. Ngayon pa ba na alam niya na mayroon na siyang espesyal na nararamdaman para kay Patrick? Lolo, salamat. Napatingin siya sa mga ilang dumalo sa kasal nila. Karamihan ay kamag-anak ni Patrick. At siyempre, naroon din ang 5 mga gwapong kaibigan nito. Para saan? Nang makita niya ang isang figura mula sa harapan, at kahit malayo'y sigurado siya na ang lalaking yon ay si Patrick. Napangiti siya saka bumaling sa abuelo. For not paying mom's debts. Nakita niya ang gulat sa mukha ng abuelo. Of course, if her grandfather paid for it, siguro wala na siya ngayon sa harapan ni Patrick. I love you, lolo. Ngumiti ito nang makabawi saka tumingin sa harapan, kung saan nakatayo ang binata. I hope I do the right thing. Napangiti siya sa sinabi ng abuelo. Now her heart beats because of Patrick, at hindi na sa anumang alalahanin o takot na pwedeng mangyari. She wants to be with him, not because of the debts and the one night, but because she loves to. She loves to be with him. Maybe I like him more than I thought. Pia. Iniangat niya ang paningin at halos dumoble ang kabog ng puso niya nang magtama ang mga mata nila ng binata. Patrick, iho, ingatan mo ang apo ko. Alam kong hindi maganda ang simula nyo pero sana, kung maaari, hindi mo man siya mahalin, alagaan at respetuhin mo siya bilang asawa. Napabaling siya sa abuelo. She wanted to cry, pero pinigil niya yon. Ayaw naman niyang magmukhang pangit sa araw ng kasal niya. Inaabot ng lolo niya ang kamay niya kay Patrick. Aalagaan ko po siya at poprotektahan. Gagawin ko po ang lahat para maging maayos ang bubuoy naming pamilya. Nakaramdam siya ng kakaibang kilig dahil doon. At para pa siyang nakuryente sa maiinit na palad ng lalaki. Mabuti kung ganon, Pia, iha. Siya naman ang binalingan ng lolo niya. Let your heart said what you should do. Be brave and strong for your happiness. I love you, iha. I love you too, lolo. Sa kanya sandaling kinuha ang kamay kay Patrick para yakapin ng lolo niya. Hindi niya alam kung kailan niya muli mararamdaman ang saya ng ganitong pagkakataon. Kahit nagagawin niya ang isang mabigat na bagay dahil alam niyang magpapasaya sa kanya. How could I sure that this will make me happy? Pero lahat ng tanong niya ay nasagot nang lumingon siya sa nag-iisang lalaking may hawak ng kamay niya. Are you okay? Natigilan siya. Napatitig siya sa mga mata ni Patrick. Nakita niya ang pag-aalala ron, kung para sana'y hindi niya alam. She smiled to show him she was fine. Okay lang ako. Sakalang parang nakahinga ito ng maayos. Libo-libong bultahe ng kuryente ang naramdaman niya nang halika ni Patrick ang likod ng palad niya. Para siyang hihimatayin sa tindi ng kilig na nararamdaman. So, shall we? Nakangiti na to at para bang nakakadala na sumabay sa paglakad nito. Hindi pa rin makapaniwala si Pia.
She's really marrying a beautiful man at si Patrick yon. Kaya hindi siya kumukurap sa bawat pagsulyap niya sa lalaki. She doesn't want to realize that she was only dreaming. Nagsimula na ang seremonya ng kasal at talagang hindi nawawala sa mga labi nilang dalawa ni Patrick ang ngiti. Hanggang sa sumapit ang palitan ng kanilang bow at ni hindi na naging normal ang kabog ng puso niya nang magtama ang mga mata nila ni Patrick. He gets her right hand and stared at her for a second. Pia Lazarte. Pangalan pa lang niyang binabanggit ni Patrick ay parang may kakaibang kiliti na yon sa puso niya. And for more minutes now, you will become Mrs. Ruiz. And I was so glad you are the one who will be using my name. My God, I felt nervous. Naramdaman ni Pia ang pagpisil nito sa palad niya. Sa kanya naramdaman na nanginginig nga ang mga palad nito. She can't help but to smile. Hindi niya akalain na marunong palang kabahan ng isang Patrick Ruiz. Sa ilang araw kasi niyang nakasama to, she learned na napakamahinahon ng lalaki. He always comes to think a solution. Alam kong malaking adjustment para sa iyong magkaroon ng asawa. But I want you to remember, I am not just your husband. I can be what you want me to be. Siyempre, maliban sa enemy. Nagtawa na ng mga bisita nila kaya naman mas lumawak ang ngiti niya. At alam kong dumating man tayo sa punto na gusto mo nang sumuko. I promised ako ang asawa mo, si Patrick. I will fight for us, for our future and family, because you are special and... Ganun na lang ang kabog ng puso niya nang titigan siya ni Patrick at para bang may sinasabi ang mga mata nito. Napaniwalaan niya yon. And for a second, her heart stops beating when he said the word that she didn't expected. I love you, Pia. Totoo ba to? Napabaling si Pia sa labas ng bintana ng kotse nang huminto ang sinasakyan nila ni Patrick. And her breath literally stopped when she saw a huge house in front of her. We're here. Naunang bumaba si Patrick saka siya pinagbuksan at inalalayang bumaba. Hindi naman niya maialis ang paningin sa malaking bahay. She's really amazed by the look of the big house. Nagustuhan mo ba? Oo, ang ganda. Totoo naman ang sinabi niya. Hindi niya alam kung bakit bigla nakita niya ang sarili sa bakuran ng bahay nila. At nakikita niya si Patrick habang nakikipaglaro sa dalawang bata. Let's go. Natigil lang si Pia sa pag-iisip ng hawakan ng asawa ang kamay niya. Again, an electric come from his warm hand. Pero mas natuon ang isip niya sa pagkabog ng puso niya. Bakit ba kasi ganito ang reaksyon ko sa tuwing may gagawin siya? Naglakad na sila pero dahil sa suot niyang gown, ay nahirapan siya na humakbang at mukhang napansin naman niyon ni Patrick. Bigla siya nitong binuhat kaya naman napasinghap siya. Patrick, mabigat ako. Ngumiti lang ito sa kainayos ang pagkakabuhat niya. No, you're not. Saka ganito naman dapat talaga ang ginagawa ng bagong kasal. Let me carry you, okay? Nahihiyaman siya ay tumango na lang siya. Hindi niya rin maiwasan ang kiligin sa mga sinabi nito. Kaya naman tahimik lang siya. Parang ngang hindi ito hirap sa pagbubuhat sa kanya. Dahil nang nasa gate na sila ng malaking bagong bahay nila, ay nabuksan nito ang gate ng walang kahirap-hirap. Sa kanya napansin na modern pala ang bahay nila dahil sa may password lang na ini-enter si Patrick doon. Ang ganda naman ng bahay mo, Patrick. It's so modern. Kahit naiilang ay nagawa niyang ikomento. Hindi man bumaling sa kanya ang asawa, ay nakita naman niya ang pagngiti nito. Yes, kahit hindi ako makapaniwala na ganito pa kagaling si Lawrence sa pag-structure ng bahay. Nagulat naman siya. So, ang kaibigan pala nito na si Lawrence ang nag-design ng bahay ni Patrick.
Buhat pa rin siya nito at talagang todo kapit siya sa mga leeg ng asawa. Medyo malayo kasi ang main door dahil elevated ang lugar at may hagdan pa yon. Ang mahal siguro ng bahay mo? Ngumiti si Patrick saka bumaling sa kanya. Para namang matutunaw ang puso niya nang titigan siya nito. Saka muling bumaling sa harapan at naglakad. Yes, it's expensive. Pero alam kong worth it yun. Kung ikaw naman ang makakasama ko. And remember, hindi ko lang bahay to. It's our house, Pia. Ganun na lang ang kilig ni Pia sa sinabi ni Patrick. Simple lang yon pero kakaibang pakiramdam noon ang nasa puso niya. Mas napapayakap siya kay Patrick dahil sa bawat paghakbang nito sa hagdan. Pakiramdam niya ay malalaglag siya at mukhang naramdaman niyo ni Patrick dahil mas hinihigpitan nito ang pagkakabuhat sa kanya. You're scared to fall? Napatingin siya rito. Nahihiya na tumango siya. Medyo. Alam ko kasing mabigat ako. Baka mahulog ako eh. Huminto ito sa kanya na-realize na nasa tapat na pala sila ng main door. Akala niya ay ibababa na siya ni Patrick. Pero natigilan siya ng pagtingala niya rito. Ay seryoso ang mukha nitong nakatitig sa kanya. At talagang ganoon na lang kabilis ang kabog ng puso niya dahil sa mga titig nito. Don't be, because if you fall, I am here. I will catch you. At tuluyan na namang nagwala ang puso niya. Ano ba yan? Bakit ba palagi na lang akong pinakikilig nito? Gusto niyang tumili pero hindi niya magawa. Kaya nang ibinaba na siya ni Patrick, ay alam niyang pulang-pula na ang mukha niya. You're so cute. Natatawang biro nito na mas ikinapula niya pa yata. At pinisil nito ang ilong niya. Patrick! Sorry, hindi ko mapigilan. Ang cute mo kasi. Parang nagbablush ka but you're beautiful in every angle, Pia. Come in. Nakita niya na nabuksan na ni Patrick ang pinto. Saka iyon itinulak para lumawak ang pagkakabukas. Kapwa silang nasa labas pa at bigla niyang naalala ang sinabi ng mama niya noon sa kanya tungkol sa mga bagong kasal. Sige na, you go first. Itinuro pa ni Patrick ang loob pero huminto siya sa harapan ng asawa at kinuha ang kamay nito. Halata naman dito na nagulat sa ginawa niya kaya nginitian niya to. Sabi ni mama, dapat daw una akong pumasok sa loob ng bahay kapag ikinasal ako para daw mas mapapasunod ko ang asawa ko sa akin. Halata na hindi alam yon ni Patrick. Really? Hindi ko alam yon. Siguro, totoo yon. Kasi nakita ko si Dad. He always follow what Mom said. Nakangiting saad ni Pia. Hawak niya pa rin ang kamay ni Patrick. Then, you should go first. It doesn't matter if I'm under your spell. I am more than willing, basta ikaw love. Nakangiting saad nito. Kaya naman ang puso ni Pia ay parang tumaba sa sinabi nito. Hindi niya mapigilan ang mapangiti sa sinabi nito. Kaya naman, mas hinigpitan niya ang kapit sa kamay ng asawa. Ayokong maging under ka. Gusto ko pantay tayo. Gusto ko sabay tayong magdesisyon sa lahat ng bagay. Gusto ko kapag dumating ang oras na may problema ka o ako, sabay nating sosolusyonan. Kasi we are married. Asawa kita, Patrick. Nakita niya ang kakaibang kislap sa mga mata nito at para bang hindi nito inaasahan ang sagot niya. Kaya umayos ito ng tayo at saka humawak sa kamay niya ng mahigpit. Kung ganon, sabay na tayong pumasok, Pia. Malawak ang ngiti ni Patrick. Sabay nga silang humakbang papasok ng bahay. Pero napahinto siya nang marinig ang pagring ang cellphone ni Patrick. Kaya naman kinuha iyon ng lalaki at hindi na nito napansin na nauna na to at nakapasok na sa loob. Napangiti si Pia. Baka tama lang yon. Mas kaya niyang sumunod dito kaysa ang pasunurin nito kaya bago pa mapansin ni Patrick na naiwan siya, ay humakbang na siya papasok. Saka inilibot ang paningin sa buong kabahayan.
Talagang namangha siya ron. Saka biglang naisip ang pamilya nila na bubuuin nila ni Patrick. Hindi ko mahintay ang magkaroon ng malilikot sa bahay na to. Napakalaki. Ilang anak kaya ang gusto ni Patrick? Sukat sa naiisip ay napabaling siya sa asawa. Na ngayon ay halatang seryoso na nakikipag-usap sa cellphone nito. O gusto nga ba niyang magkaanak sa akin?